Magdamag na binabantayan ng mga residente sa coastal area ng Santa Ana, Cagayan ng Super Typhoon Leon. Ang iba maagang lumikas dahil sa naglalakihang storm surge. Si Benji Durango ng PTV para sa Balitang Pambansa Live. Benji. Isang Super Typhoon Leon ang pinakamalakas na bagyong naramdaman sa Santa Ana, Cagayan ngayong taon. Kaya naman ang LGU ay buong magdamag na nagpuyat para bantayan ng mga residente, lalong-lalo na ang mga nakatira sa coastal areas. Maghapong naramdaman ang super bagyong Leon sa Santa Ana, Cagayan. Binayo ng malalakas na hangin at ulan ang bayan, lalo na ang Dalampasigan. So ito ngayon yung sitwasyon ng coastal area nitong Barangay Palawig. Napakalakas ng alon ng dagat, makikita naman ninyo. Sinasabayan pa ng malakas na buhos ng ulan at ihip ng hangin na may kasamang buhangin. Masakit sa balat. Itong nasa aking kanan, ito naman yung mga residente ng coastal area. Wala na naman yan, nagpuntahan na lahat sa evacuation center. Ang problema, yung banda roon, yun yung ilog ng Palawig River, na ngayon, ang water level niya ay nasa above normal level na. So may possibility na umapaw itong ilog at mag-cause ng baha dito sa malaking area ng kanilang barangay. Sa 16 na barangay ng Santa Ana, 12 dito ang nasa coastal area. Dahil sa naglalakihang storm surge, marami ang maagang lumikas. Kasama na ang news team ng PTV. So pinasilong tayo rito ng Pamilya Gabor. So ito yung naging evacuation natin. Pero actually kasi hindi na tayo makalabas. Mahirap na rin kasi na mag-cover dun sa labas dahil napaka-unsafe na. Kaya nung nakita nila tayo, sabi pasok kayo rito para safe. Ito yung kanilang pamilya, mga... Marami po salamat sa inyo. Bagamat gawa sa bato at bakal, umagos pa rin ang tubig mula sa bubong dahil sa lakas ng hangin. Tumutulo ito. Ano ba nangyari? Siguro sir, dun sa may mga pagitan ng yero at saka itong walling, dun pumapasok yung tubig. Pero ito na, pinaka-safe na lugar para sana makakover at makapagbalita. Safe to dahil nung ginawa namin to talagang nilagyan ko ng mga bakal to at saka may kable. Pero hindi pa rin nila maiwasang matakot sa pinakamalakas na bagyong naranasan nila ngayong taon. Kamusta ba? Ano bang pakiramdam mo sa hangin? Nakasuy, nakakatakot. Maswerte kami nakapagtago sa matibay na bahay kahit nasa baybayin ng Santa Ana. Pero ang mga residenteng nasa mahinang bahay, nagtungo na sa evacuation centers. Halos mapuno ng evacuee sa mga barangay tulad na lamang sa Palawig. Hindi rin nakaligtas sa storm surge ang barangay sentro sa Santa Ana. Pumasok sa komunidad ang tubig dagat, dahilan para ilikas sa mga residente. Sa Apari, Cagayan, nilamon ng dagat ang isang fisherman's wharf. Hindi nito kinaya malakas na alon kaya nahulog na sa dagat. Sa Gonzaga, Cagayan, nagsagawa rin ng preemptive evacuation sa ilang barangay doon. Tulong-tulong ang mga rescuer para maihatid sila sa mga evacuation center. Kabilang dyan ay ang evacuees ng Santa Ana. Walang supply ng kuryente at internet ang operation center ng Santa Ana. Pero mahigit 24 na oras pa rin sila nagbantay sa sitwasyon. Kahapon pa lang naghanda na ng relief goods ang LGU para sa mga naapektuhan ng pagbaha. Parating na rin ang augmentation supply mula naman sa DSWD Region 2 para sa family food packs. Isinailalim na sa Signal Number 5 ang Batanes. Maaga naman naghanda ang mga residente. Itinali nila ang mga bubong ng kanilang bahay para hindi tangay ng hangin. Ibinaba na sa Signal Number 2 ang Cagayan at sa ngayon ay makulimlim na lamang ang panahon. Huminto na rin ang pag-ulan at pagbugso ng hangin. Umaasa ang mga taga rito na magtutuloy-tuloy ng pagganda ng panahon dito sa kanilang probinsya. Ace? Maraming salamat at ingat kayo dyan, Benji Durango.